Welcome po mga kaibigan sa Eureka's YouTube channel. So ito pong aking i-discuss sa ngayon is yung continuation lang ng previous vlog ko, which is about the online submission of inventory ng unused receipt or yung notice of renaming unused receipt gamit naman itong TRRA portal ng BIR. So by the way, itong TRRA portal ng BIR is just one of the option na pwede kang makipag-transact yung mga registration related transaction through online facility ng BIR, which is ito po yung TRRA portal. Okay, although hindi lang po sa TRRA portal pwedeng makipag-transact sa BIR online. Pero itong TRRA portal ito ang aking i-discuss sa inyo kasi ito po yung gagamitin natin pag-submit online itong inventory na ito. Okay, so sa browser po ninyo, type nyo lang po yung www.bir.gov.ph para pumunta kayo dito sa mismong website ng BIR. So, ito po yung pinaka-website niya. And then, punta po kayo dito sa yung drop-down arrow na yan, go to homepage. Okay. Pili nyo po yung pinakababa, go to homepage, and then direct niya kayo sa mismong homepage ng BIR. So, ito na po yun. Okay, dito sa homepage, scroll down nyo lang po para makita nyo itong e-services. Ayan po. So, i-click nyo lang po yung link na yan para i-direct niya kayo dun sa e-services offered by BIR. We have the e-services and other e-services. So, dyan po tayo pupunta sa other e-services. And then, scroll down nyo, makita nyo sa pinakababa yung TRRA. So, yung TRRA, ito yung alternative option lang. Na katulad ng sabi ko kanina, pero marami pang iba bukod dito. Okay? So, pwede rin naman na doon sa browser ninyo, i-type nyo na lang diretso yung address na yan, or link na yan, para diretso na kayo mismo dito sa TRRA portal. Okay? So, take note nyo po, pwede nyo copy na lang yan at para diretso na lang kayo dyan. Okay, so pagka-punta mo doon or pagka-click mo doon sa TRRA, ito yung bubungad sa'yo. So, nandyan yung step 1. Okay, so makikita ninyo, ang dami ng mga online services na offered si BIR. But, ang ating transaction is dito tayo sa letter I, yung submission of inventory report and notice under RR number 7-2024 or in compliance with this regulation ng BIR. So, take note dito sa taas nakalagay na yung requirements na i-attach natin should be not higher than 4 MB na file size bawat file para attachable siya dun sa email. Okay, so doon po sa step 1, pagka-click mo po ng letter I, which is yun po yung sa submission ng inventory or notice, dito ka po niya i-direct at dito po natin madadownload yung form na gagamitin kapag inventory report yung isasubmit mo. So, ito po yung itsura niyan. And kapag ang gagamitin mo naman is yung notice, i-click mo lang po dyan sa download link na yan, and then ito naman po yung itsura niya. So either sa dalawa, kung ano po yung applicable sa'yo, kailangan po yung pilapan, and then scan, at yun ang ating i-attach as an attachment dito sa email na isasabit natin through TRRA portal. Okay? So, sa step 2 naman, pili natin yung ating application. Okay, so ang ating application is again about the submission of inventory report and notice. So, proceed na tayo sa step 3. Saan ba natin ito isa-submit? So, kapag ang business mo ay sa head office yung ipapasa mo ng inventory, so yung email address ng head office mo ang gagamitin mo. Ngayon, kung may mga branch ka naman, so bawat branch mo kung saan yung naka-register, kanya-kanya din po yun na branch office na pag-i-emailan mo. Okay? So, pag pareho na meron ka, may head ka na, may branch ka pa, so kailangan yung mga branches mo, i-email mo din siya doon sa pinaka main or head office kung saan nakaregister yung name mo. Okay? So, next step is kailangan pilatan mo ito, lagay mo yung last name, first name, middle name mo, if individual with this format. Pag non-individual naman, just write the registered name here or type nyo po. Then, choose RDO kung saan district office naka-register yung inventory report na isasabit mo. Okay, so yan po example ng name and yung RDO. Drop down mo lang po yan. Makita mo dyan at piliin mo yung RDO na applicable sa iyo.
So, ito na po yung pinaka-format ng ating email information. So, yung pinaka-subject, kailangan ganyan po yung format niya. Nakalagay po dyan yung 9-digit PIN dash yung 5-digit na branch code, which is kung isa lang yung number nung branch code mo, dagdagan mo po ng 4 na 0 para ma-complete mo yung 5-digit na branch code. Okay? Tapos, underscore, and then inventory report, all capital letter, walang space, walang other special character, as is po siya kung inventory report yung isasubmit mo. Pero kung notice naman, palitan mo lang yung word inventory report ng notice. Okay? So, yan po yung ating format. Take note of that. Atin pong susundin yan. So, after mong magawa iyon, click mo na po itong email your application. And then, after mong ma-email yung application mo, naging successful mo naman na i-submit, makaka-receive ka ng reply from BIR within 3 working days kasi ito ay manually pa-process ng BIR. At kung may problema dun sa application mo, sasagot sila sa'yo via email indicating kung ano yung problem. Okay? So, doon sa user guidelines sa paggamit nitong TRRA, makikita nyo doon sa pinaka-end na dyan po naka-indicate na within 3 days po yung processing niya upon the receipt of the document na sinubmit mo. Okay, so make sure na may mas receive kayong reply at i-print nyo yun bilang katunayan na kayo ay nakapag-comply. Kasi if ever na yung email ninyo hindi nyo na ma-access or ma-hack, wala na kayong proof dahil hindi na ma-access yung email na yan. So, i-print nyo na rin para sigurado. Okay, so thank you for watching. Sana may natutunan kayo and kindly support this channel. Living life. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.